妈，我知道了。我已经搞了，你看到没呀？ You're also fantastic point of view. Hello guys! Kumusta kayong lahat? This is Dave and I am the Kuripot Traveler Kuripot. And yes, we made it guys! We survived the 10-day Indochina trip from Vietnam, Cambodia to Thailand. Lahat ng to by boss. Kaya nakakahapit, nakaka-proud na nagawa natin siya. Talagang achievement unlocked, bucket list unlocked. 10 days tapos 3 countries na. Super nakaka-happy for myself and for my friends. Kasama ko yung friends ko sa trip na ito. Nakaka-happy kasi at first, very intimidating isipin yung Tri-City na trip. Mukhang mahirap, mukhang komplikado, but it's actually easier versus I expected. Tamang research lang, plano, at book na mga bagay-bagay prior to the trip. I have this vlog guys para kahit papaano maging guide para sa inyo kung kayo ay nagpaplano na mag-Indochina trip or may ticket na for that Indochina trip. This is also to inspire you. Inspire to take on that Indochina trip, guys. I-book nyo na yung flight na yan, lalo na kapag makakita kayo ng piso sale. I-share ko mamaya sa inyo yung ating naging itinerary, yung naging journey natin, at yung mga tips and lessons learned from that trip. But before that, gusto ko lang i-share na ang pinakaunang dapat natin gawin ay mag-book talaga ng flight. Kung makabook kayo ng flight, bahala ng iba. Susunod ang mga plano. Yun talaga yung naging mindset namin nung nakita naming mura yung ticket. Guys, i-book muna natin to. Yung plano natin, it will follow. So, nabook namin yung flight namin, piso sale, 4K lang. Yung Manila to Vietnam, Bangkok to Manila. So, yung entry point namin ay Ho Chi Minh in Vietnam, tapos yung exit point ay Bangkok, Thailand. So, guys, abang-abang lang kayo ng piso sale, okay, para makamura kayo. Yung hotel nyo naman, pwede nyo mabook via Agoda or Klook. Tapos yung activities nyo, i-book nyo na sa Klook at gamitin yung promo code ko, Dave Gino Klook, para maka-discount kayo. Charing. Kung magbago man yung promo code ko guys, i-comment ko din sa baba yung bagong promo code. The term Indochina is to emphasize the historical cultural influences of India and China in these countries. 10 days pala for me na Indochina trip ay enough na. Enough na yun sa amin. Kasi may mga trabaho kami guys. Siyempre tinitipid din natin yung leaves natin. At hindi tayo mayaman na kaya natin mag more than 2 weeks. Hindi tayo mayaman guys. Kaya nga tayo Kuripot Traveler, diba? Alright, without further ado, I'll share with you our itinerary. Naging journey namin, yung tips, and again, yung mga lessons na na-learn namin from this trips. At panoorin nyo pala yung mga na-upload ko ng Indochina vlogs from Vietnam, Cambodia. Tumating tayo sa Vietnam ng 12 midnight. Nagbook din kami sa Klook ng airport transfer. Yung binook natin na accommodation ay sa District 1, malapit sa Bui Vien Walking Street. So yung District 1, ito talaga yung area kung saan nagbubuk yung mga tourists, mga first-time travelers doon ng kanilang accommodation. So just like us, sa District 1 kami nagbook. And guys, mura yung mga hotel sa Ho Chi Minh. Kaya Vietnam is one of my most favorite countries talaga. It's affordable for us and vibrant yung culture. Daming pwedeng gawin sa Vietnam. I just love District 1. Accessible sa lahat. Tapos yung mga tourist spots sa Ho Chi Minh, usually ay nasa District 1. Our first day proper guys, sinimulan natin ito. So nag-brunch kami guys, breakfast and lunch sa Pho Vietnam. So this is part of the Michelin Guide sa Ho Chi Minh, tinatawag na Michelin Bib Gourmand. So, yung Michelin Bib Gourmand, hindi siya Michelin star, pero these are the more affordable restaurants, pero with high quality pa rin. Ito yung definition niya, okay. So, kami, nung nasa Ho Chi Minh kami, talagang sinerch namin kung saan kami pwedeng kumain. After natin mag-lunch sa Pho Vietnam, naglakad-lakad lang tayo papuntang cafe apartment. Ho Chi Minh specifically, we felt na it's a walkable city. Yung cafe apartment, yan yung famous nating nakikita na apartment full of cafes sa Instagram, sa social media, sa Facebook, at kung saan-saan pa, sa TikTok. So, hindi pwedeng hindi natin mapuntahan yung cafe apartment. And then yung specific cafe namin na pinuntahan doon ay yung Saigon Oi
cafe, nasa 5th floor. So guys, yung cafe apartment, meron siyang elevator sa loob, pero may bayad. Pero pwede rin kayong maglakad inside. Pwede kayong maghagdan inside. So hinagdan lang namin, kaya naman natin maglakad ng hagdan. At least nakapag-exercise pa tayo. Yung itinerary pala namin sa araw na ito, talagang in-insert ko yung cafe kasi hindi ako naka-leave. Okay. So I had meetings during this day. Nakakatuwa naman kasi yung boss ko, talagang supportive siya of my travels. Supportive siya of my travels and she helps me balance out my leaves. Kasi alam niya may travels pa ako. Diba? Super swerte ko sa boss ko. Ano yun na? Regional lead. Like, lead for Asia. Tapos, managing director ng Pilipinas. Shout out sa'yo, Miss Tin. Saranghe. So, may travel pa ako pa Korea. Tapos, 13 days yun. So, okay lang din sa kanya. So, maraming salamat po. But anyway, ayun. So, kung tulad nyo ako na have to work, diba? Sa isang araw, pwede kayo mag-cafe hopping din. So, yun yung ginawa ko. So, nag-cafe ako sa Saigon Oy Cafe, sa cafe apartment. Then, after that, nag-grab papunta sa isa pang cafe. Guys, yung grab sa Vietnam, sa Ho Chi Minh, pati actually sa Hanoi, mura siya. Yung share ko as a person, as an individual, ay 18 pesos lang. Guys, mura talaga yung mga Grab. Next sa pinuntahan namin ay yung Kong Cafe. The Kong Cafe sa harap ng Pink Church. So yung Kong Cafe, it's very famous for its coconut coffee. Sa lahat ng cafes na napuntahan namin sa Ho Chi Minh, ito talaga, unanimous decision, yung Kong Cafe yung pinakamasarap na drinks. Hindi ako nagkape, it was coconut chocolate drink. Yun. Coconut cocoa drink. Yun yung in-order ko. And super sarap, super sulit. Nasa 100 plus lang yun. 140 pesos. After natin mag-cafe, nag-sightseeing tour bus tayo. Nasa 330 pesos siya. And one of my favorite experiences sa Ho Chi Minh itong tour bus. Ganda ng city lights, and then mahangin. After that, nag-food trip tayo sa Ho TK. Yes, it's sinesearch ko online. Ito yung street food market at night na the best in Saigon, yung Ho TK. Merong 30 pesos lang na beef na barbecue. Tapos, masarap. Yung second day naman natin, it's a day tour from Saigon. So, pinuntahan natin yung Cu Chi Tunnels, tapos yung Mekong Delta. Two of the most important destinations in Vietnam, not just in Ho Chi Minh. Kasi very historical. So, nabook ko ito guys sa Klook. I-comment ko yung link sa baba. Yung nakita kong tour talaga, ito yung pinakamura among the tours sa Cu Chi tapos Mekong na nakita ko. And guys, no joke, best tour na ever ko na nabook sa Klook. As in. Grabe kasi yung knowledge na na-learn natin, na nakuha natin from this tour. Yung Cu Chi Tunnel na ginamit ng mga Vietcong or Vietnamese fighters during the war. Tapos yung Mekong Delta naman, it's the most important river para sa mga Vietnamese. And actually para sa mga nasa Indochina na bansa. Diba? Kasi ito yung pinagkukunan ng hanap buhay nila, livelihood, etc. I didn't hear it. Yeah. Sorry. Why are you looking at her? You can see. Why? Yeah. You will type it. Yeah, my type? She's type. She's type. Oh my God. May panalo na. Yeah. Daichi, this is my honey. Where is your honey? Pinuntahan din namin yung handicrafts na place kung saan tayo bumili ng souvenir. So, nakabili tayo doon ng souvenir. Pricey siya, nasa 4,000. But it's because may percentage, 60% mapupunta sa mga manggagawa doon. So, yung mga manggagawa doon ay mga descendants ng mga biktima ng Agent Orange. Yung Agent Orange, yun yung chemical na pinasabog, na spread out ng Americans during the Vietnam War. Tapos nakakontaminate ito sa mga halaman, sa mga pananim, sa river. Yung mga pinagkukunan ng pagkain, cause ito ng disability sa mga tao. So hanggang ngayon may mga mga pinanganak pa rin na may disability because of that. So sila yung mga manggagawa doon. And part of the earnings ay mapupunta sa kanila, 60%. Nag-dinner naman tayo sa another Michelin recognized na restaurant
may Michelin Bib Gourmand, ano din siya, tatak. So, sa Bep Miin, kumain tayo doon ng Buncha Miin. After that, konting lakad-lakad na lang sa Bui Vien. Kinabukasan, day 3, it's our last day in Vietnam. Nagpunta lang tayo sa mga top destinations within District 1. So, nag-brunch tayo sa Little Hanoi. Little Hanoi, it's famous in Ho Chi Minh for their egg coffee. So, yung egg coffee, guys, nag-originate talaga siya sa Hanoi during the French colonization, 1940s. May shortage ng milk, so ginamit nila yung egg as an alternative. After Little Hanoi, guys, nagpalakad-lakad na lang tayo papuntang Ho Chi Minh City Museum. Hindi na namin pinasukan yung museum, guys. Ano na lang to, nagtitiktok-tiktok na lang kami, picture outside. Saigon Central Post Office naman tayo. So this is the oldest colonial structure and largest post office in Vietnam. So napakaganda, guys, ng architecture. Chareng. Architecture ng Saigon Central Post Office. And katapat lang din naman ng Saigon Central Post Office, Notre Dame Cathedral of Saigon. So this is actually considered as one of the most beautiful cathedrals in the world. One of the world's 19 most majestic cathedrals. Malapit din sa cathedral, may book street doon. Malapit lang din sa Saigon Post Office. So, yung post office, guys, actually, hindi lang siya basta post office. Sa loob, pwede rin kayo mamili ng mga souvenirs. After, sa area na yan, nag-shopping na kami. Pumunta kami sa Saigon Square. So, yung Saigon Square, guys, it's famous for Class A items. Maraming damit doon, may mga bags, may mga ano din naman, may mga keychain, ref magnet, pero konti lang. Pero sikat talaga siya for Class A na mga items ng mga luxury brands. And then malapit lang, super lapit, tapat lang, halos tapat lang ng Saigon Square. Of course, yung Ben Thanh Market. This is actually the symbol of Ho Chi Minh. This is an important landmark in Ho Chi Minh. Symbol din ng social life ng mga taga Saigon. Saigon pala yung dating pangalan ng Ho Chi Minh, okay? And it's the former capital of Vietnam, Saigon. Ben Thanh Market, it was built in 17th century. So, ang tagal na niya, diba? Sagana dito sa items. From clothes, from mga pampasalubong, mga street foods. So, ang dami niyong pwedeng magawa sa loob ng Ben Thanh Market. And guys, tumawad kayo ha kapag kayo magsha-shopping. Minsan kasi feeling ko overpriced yung mga ino-offer ng mga nagtitinda doon. So, pwede kayong dumiscount. Siguro 50%. Mas bahala na kayong humagil. Okay, ipakita niyo yung galing ng Pinoy sa pagtawad. Sabihin naman kasi ng tindera na wala nang ibababa pa yung tawad. After shopping, of course, we have to relax. Tapos may meeting na naman ako. So, nagano tayo, guys, nag-cafe. Sa most beautiful cafe na napuntahan ko sa Vietnam. Super giving ng aesthetics. It's giving Studio Ghibli, tapos Tangled, Disney Princess. Nakaka-Disney Princess sa loob, guys. So, this is Cafe Mien Tao Mok. Super nice for relaxation. Nasa District 11 siya, guys. Medyo malayo siya sa District 1. Pero kaya naman, kasi mura lang naman yung Grab. Nag-dinner naman kami sa Com 1990. This was actually recommended by our tour guide. Yung naging tour guide natin sa Cuchi Tunnels, tapos Mekong Delta River. Yung experience namin sa Com 1990, it was my favorite dining experience in Ho Chi Minh. Very homey yung feels. Accommodating yung may-ari. We ended our Vietnam trip for this year, our Ho Chi Minh trip, with a party, nightlife, night out in Bui Vien. Bui Vien Walking Street. Red light district ng Ho Chi Minh. So, sa kalsada is very vibrant, daring, bold, electrifying. May mga sumasayaw-sayaw outside. May iba na nakabra lang sa top. Yung mga laki naka-topless. So, very interesting. Gulat ako sa pagiging vibrant ng nightlife sa Ho Chi Minh. It's very different from Hanoi, na medyo tamed. May beer street sila doon. Tapos may curfew ng 12 midnight. Yung Ho Chi Minh, party ka talaga till morning. One of the best nightlife ever na na-experience ko. So, nakapasok tayo sa isang pub na Pinoy. Yung Pinoy yung banda, mga Pinoy yung performer. Tapos napakanta pa tayo ng Jopay, guys. Hinila ako ng vocalist. So, syempre, sige, nandun na rin naman tayo sa Vietnam at walang nakakakilala sa atin. Nag-Jopay na tayo sa stage. Yon, at nakauwi na tayo ng alas 3 dahil nag-party pa tayo sa
sa nearby na club where we met fellow Filipinos na traveler. Core memory, never forget. Umuwi tayo ng alas 3, tas kinabukasan, yung bus natin pa Cambodia ay 7 a.m. Kaya nyo yun? Ilang oras ang tulog, wag tularan. Pero again, minsan lang naman. Yung bus natin guys ay nabook natin sa Klook. So, from Ho Chi Minh to Phnom Penh, 7 hours. So, it's called Phong Heng Transportation. So, i-comment ko naman yung link sa baba ng mga binook natin na activities. Tapos yung bus. 7 a.m. yung departure natin. Visa-free yung mga bansa sa Southeast Asia. So, hindi natin kailangan mag-apply ng visa. Tapos, nice yung transportation kasi yung bus company na, yung employee na lang yung nag-aasikaso ng mga passport natin. So, very convenient siya for me. Kapag dumating sa border, guided naman tayo. May vlog din ako, separate vlog para sa naging experience talaga natin sa border. Okay? Lesson learned, dapat magdadala kayo ng USD. Buti na lang yung friend namin may bit-bit na USD. Kaya nakapag-lunch kami. Kasi kung wala siyang USD, di kami makakain ng lunch, guys. Kasi wala kaming cash. Ang plano na lang kasi talaga namin mag-withdraw. But again, it's really important, wherever you go, mag-bit-bit kayo ng USD, okay, dollars. Tinatanggap sa Cambodia yung US dollars. Kahit nga sa mga menu nila, ang nakalagay ay USD. For our day 1 in Cambodia, Phnom Penh. Phnom Penh is the capital city ha. Iba pa yung Siem Reap. Siem Reap, nandun yung Angkor Wat. Sa Phnom Penh, nag-city tour lang tayo. Again, DIY. May grab tuk-tuk doon. So, tuk-tuk lang tayo ng tuk-tuk. Una namin pinuntahan yung Central Market where we ate again. So, kumain kami doon, nag-withdraw. Tapos yung Central Market, marami siyang So, may mga bilihan din ng mga pagkain, ng mga souvenirs, mga damit-damit, at kung ano-ano pa sa loob. So, it was once the largest market in Asia. Then, after Central Market, nagpunta naman tayo sa Royal Palace. Alright, the official residence of the royal family. Near the Royal Palace, tumambay lang kami doon sa may riverside, which was very relaxing. Then after Royal Palace, nagpunta tayo sa Independence Monument. Yung Independence Monument, it's to memorialize yung Cambodia's independence from France. After sa Independence Monument, kumain naman tayo ng dinner sa Phnom Penh Night Market. Dito ko talaga na-experience yung very Cambodian style ng night market. Kasi meron doong mga banig-banig tapos umuupo lang kami sa banig para kumain. So sa night market may mga street food, may mga tsanggit-tsanggit din, bilihan ng mga damit, pampasalubong, and may live music. So it was really a nice experience yung Phnom Penh Night Market. Sa Cambodia guys, 2 days lang tayo. Yung first night natin, hindi tayo nag-book ng hotel kasi nag-book kami ng sleeper bus. Yung sleeper bus natin, 11:30 yung departure from Phnom Penh papuntang Siem Reap. Around 6 hours yung travel from Phnom Penh to Siem Reap. Yung na-book nating bus, it's called Cambulink 21 Express. Doon na rin actually natin iniwan yung mga bagahe natin nung nag-city tour tayo muna sa Phnom Penh. So safe naman, nagpaiwan naman sila ng gamit doon. Although nasa labas lang, wala talaga silang mga storage. So ang ganda ng sleeper bus guys, very comfortable yung tulog ko. Then we arrived in Siem Reap ng 5 a.m. Dumiretso tayo sa hotel. Haggard pala siya kasi walang early check-in syempre. Nausap lang talaga namin yung owner ng hostel na baka pwedeng makiligo at iwan yung gamit. So yun, pinayagan naman. But yung friend ko pala, nag-book siya ng isang room. Kasi yung CR isa lang yung CR na common na pwede namin gamitin isa lang. So para maging comfortable naman yung ligo, tapos makapag-prepare ng maayos, nag-book siya ng room na yung checkout ay alas 12 din that day. Sa Siem Reap, sinundo tayo ng ating naging tour guide. Kinontak kami sa Facebook, nababasa namin yung name niya sa DIY Philippines, si Gija Sim. Search nyo ha, si Gija Sim. Kung kayo guys ay mag-Siem Reap tapos gusto nyo yung tours, Angkor Wat tour, i-contact nyo si Gija Sim. One of the best decisions namin sa Cambodia ay i-contact si Gija. So talagang sinundo niya kami from the terminal hanggang sa hotel. Tapos siya na yung in charge sa amin sa buong tour namin sa Angkor Wat and other temples. So i-chat nyo siya, okay? Tapos sabihin nyo, hey, I was referred by Dave. Ayan. Para naman matuwa siya. Kilala na niya ako. Like, as we speak, meron na siyang nakausap na friend ko from the Philippines na nagtutour ngayon sa
sa Cambodia. Yung accommodation natin ay near Pub Street. Okay, near Pub Street, near Night Market. Our tour started 8 a.m. Una nating pinuntahan yung Angkor Wat. Of course, the majestic Angkor Wat na largest religious complex in the world. Built by the Khmer Empire. So, ang gaganda guys ng temples sa Siem Reap, talagang very breathtaking. Alam nyo ba, yung Khmer Empire, they're known for their construction skills. Hindi na nakakapagtaka na hanggang ngayon, nakatayo pa rin yung mga temples na yan. So, ang galing din ng Cambodia kasi na-preserve nila yung mga temples. After Angkor Wat, nag-Ta Prohm tayo. So, tatlong major temples talaga. Angkor Wat, then Ta Prohm. So, yung Ta Prohm naman, filming location of Tomb Raider. So, ang majestic din ng Ta Prohm. Very mystical kasi yung mga puno, they're part of the temples na. Alam niyo yung mga puno na tumubo na lang talaga sa body ng temples. Tapos hindi nila pinuputol yung puno kasi these trees protect the temples, the structures. After Ta Prohm, nag-Bayon Temple naman tayo. Bayon means city proper, city center. Nirelate ni Jija sa bayan. So yung Bayon. Bayon Temple, again, it's the most unique temple sa nakita ko. Merong mga faces, 'di ba? 200 plus faces yung temple. May temple din doon na pinagbasihan ng Temple Run. Very surreal yung mga nakita natin doon. Yung Angkor Wat, straight out of the history books talaga. Alam mo yung nababasa lang natin sa libro, nakita lang natin sa libro, nung elementary tayo, and then finally, boom, nandyan na siya right in front of my eyes. So, very surreal moment talaga yung makita ko yung Angkor Wat. Like, wow, thank you Lord, nandito ako. After the temples, the Riverside Night Market naman tayo. So, harap lang to ng accommodation natin, guys. So, speaking of accommodation, kami pala yung last guest ng accommodation namin. So, nakakalungkot na kami yung last guest kasi mag-close na siya. Riverside Night Market, dito daw talaga mura yung mga pampasalubong souvenir, sabi ni Jija. Mas maganda na sama-sama kayong bibili ng friends mo para mas makakamura kayo. Nag-dinner naman tayo near Pub Street sa Khmer Kitchen kasi itong nireko ni Jija Sim. So, pwede kayong mag-explore din sa Pub Street for the nightlife. Kinabukasan, 6 a.m., nag-bus na naman tayo from Siem Reap papuntang Thailand. Guys, nag-book kami sa 12Go Asia. 12go.asia, okay? I-comment ko yung link sa baba. Virak Buntham Express. Travel natin ay 6 a.m. to 2 p.m. 6 a.m. departure, tapos 2 p.m. nasa Bangkok na tayo. Dapat dadaan pa rin tayo sa immigration. Huwag nyo palang wawalain yung immigration card nyo from Cambodia ha, kasi hinahanap yun doon. Karating kami ng Bangkok, 2 p.m. We stayed in Pratunam area, near Pratunam Night Market. Tapos talagang sinearch ko sa Google Maps, nasa center siya ng mga top destinations na gusto kong puntahan, yung Pratunam area. So nagstay kami sa private stay hostel, i-comment ko yung link sa baba. 2 p.m, check-in tayo, tapos 8 p.m, lumabas tayo para mag-Pratunam Night Market. It's actually one of the best night markets in Bangkok, if not the best. Madami kang pwedeng makita sa Pratunam Night Market. Second day namin sa Bangkok, it's a temples tour day. May temples area talaga sa Bangkok, guys, na magkakalapit lang yung mga temples such as Wat Arun, Wat Pho, tapos yung Grand Palace. So, mga walking distance lang ito sa isa't isa. Galing sa Pratunam, nag-bus lang kami. So, yung mga mode of transportation sa Bangkok, it's bus, it's train, may pa-subway din, tapos Grab. Nag-Grab motor din ako dun, guys. Tapos kami kapag group Grab car. Pwede nyo actually unahin yung Grand Palace kasi 3:30 siya nagka-close. Siya yung pinaka-maaga nagka-close among these three. Okay, yung Grand Palace. So kami, inuna namin yung puntahan yung Wat Arun. Pero guys, hindi na kami pumasok sa Wat Arun talaga kasi may bayad na 200 baht. So nagpicture lang kami sa labas. Na-experience lang namin yung boat kasi binabangka siya. Okay, binabangka siya papunta sa Wat Arun. Kailangan lang natin bilisan kasi bawal magtagal kapag hindi ka papasok talaga sa Wat Arun. Dati kasi nung 2019, by the way, ito na yung second balik ko sa Bangkok. Yung first Bangkok ko ay solo trip for Miss Universe, for the Miss Universe pageant. Tapos ito, for the Indochina trip. Marami pa akong mapupuntahan sa loob ng Wat Arun kahit hindi ako magbayad. Pero this time, limited na lang yung space para sa mga hindi nakapagbayad. Tapos kailangan umalis agad. So yun. So umalis na lang din kami agad. Lunch kami sa another Michelin Bib Gourmand na restaurant. It's called Supaniga Eating Room. Ayun, na may magandang view ng Wat Arun. Medyo pricey lang siya,
pero okay na. Feeling ko sulit for the view and for the experience. Then after that, nag-Wat Pho kami. Wat Pho naman may entrance siya na around 495 pesos. Nandito yung reclining Buddhas. And it's the largest temple complex in Thailand. Sulit yung Wat Pho kasi marami kang pwedeng puntahan inside the area. Tapos maraming picturesque na area. Just immerse yourselves. After Wat Pho, nag-dessert tayo sa another Michelin Bib Gourmand na kainan. It's famous for its sticky rice, yung Cape Panich sticky rice. Nagpunta kami sa Amorosa. Rooftop bar siya yung Amorosa. Guys, super dami ng tao at 5 p.m. to 6 p.m. So I suggest magpunta kayo doon kung gusto nyo magandang view ng Wat Arun at night. Tapos hindi maraming tao. 7 p.m. onwards kayo magpunta doon. And after that, nag-Chinatown ako mag-isa kasi pagod na yung friends ko, umuwi na sila. So Chinatown, kapag street food ang hanap ninyo, super dami sa Chinatown. Sagana sa street food ang Chinatown. For our next day, so this is a shopping day, tapos cruise day, tapos Khao San Road day. Una nating pinuntahan yung Platinum Mall. So this is the largest retail and wholesale mall in Thailand. Yes, in Thailand. Kulang actually yung one day, I think, para ikutin ito. Pero nakapamili naman kami doon. May mga mura talaga. For example, mga ref magnet na nasa 20 baht lang yung isa. Kasi sa iba nasa 40, 50. Super laki niya, guys. Okay, ma-overwhelm kayo sa laki niya. Tapos maraming floors. Yung hotel pala namin malapit lang sa Platinum Mall. Magkakalapit lang to, guys. Platinum Night Market, tapos Platinum magkatapat lang. After Platinum, nagpunta tayo sa Icon Siam kasi nandoon yung starting point ng cruise natin na tinatawag na Meridian Cruise. Na for me, grabe, best experience ko sa Bangkok for this trip yung Meridian Cruise. Okay, it's the sunset cruise. Very sulit yung 1,070 pesos, 145 minutes na cruise sa Chao Phraya River. May live music, buffet na unlimited, ang sarap ng pagkain, overwhelming ng experience. Parang, guys, wait lang. This is surreal. Nandito tayo sa cruise, sa Bangkok tayo. Ang ganda ng ang sarap ng pagkain, ang ganda ng music. Pinoy pa yung kumakanta. So, it's such an experience yung cruise. I-book nyo yan sa Klook, guys. Nasa baba yung link. Okay, Meridian Cruise. Ito yung pinakamura but sulit siya for me, yung Meridian Cruise. After Meridian Cruise, nag-ikot-ikot tayo sa Icon Siam and then pinanood natin yung fountain show sa Icon Siam. So may Icon Siam fountain, ito yung longest fountain in Southeast Asia. So 7 p.m. tapos 8 p.m. yung show. It's very nice. Naging filming location din ito ng King Dalad na K-drama. Kung nanonood kayo ng K-drama, guys. Very high-end yung mall. Nakakaalta, hindi nakakuripot pumasok. Tsareng. Pero ang ganda ng loob ng mall. Very aesthetic yung interior. And after Icon Siam, of course, hindi kompletong ating Bangkok trip kung hindi tayo magka-Khao San Road. So it's the Afam capital. Tsareng. It's the backpacker capital of Bangkok. So makukulture shock din kayo sa Khao San Road kasi may mga weeds, may mga marijuanang tinitinda kasi legal yung use of marijuana. Pwede kayo mag-party sa Khao San Road, guys. Daming pogi. Overwhelmed kami sa dami ng pogi doon. Char. For our last full day naman in Bangkok, so supposedly mag-iikot lang talaga ako sa Bangkok but my friends decided to book a car. Binook nila si Kuya na Grab driver na nasakyan nila from the other night. Binook nila para sa day tour outside Bangkok para mag-railway market, floating market, tapos yung elephant na camp. Ano siya, nasa 3.3K. Tapos 7 naman kami, pinaghatian namin siya. So 471 each. So mura na to, guys, versus magbubuk talaga kayo ng Grab. Hindi namin na-research. Ako personally, hindi ko siya na-research. Ang mahal ng entrance sa floating market. Nasa 2,000 nasa 2.4 yung boat in pesos. Hindi nakakuripot tong part na to and mahal talaga siya for me. So sabi ko kay Kuya, sabi ko din sa mga kasama ko, guys, parang ang mahal. Pero nagpunta kami sa Meklong Railway Market. Magkakalapit lang ito. Yung Meklong Railway Market, it's a very interesting market. So may wet market doon, may riles, may bilihan ng mga souvenirs, pampasalubong. And guys, share ko lang sa inyo, dito ko nakita yung mga pinakamurang souvenir. Okay, mahal na sa Bangkok, pero akala ko mura na sa Platinum, ganyan. Pero guys, mas mura sa Meklong Railway Market at tumawad lang kayo, okay? Share ko lang, kung gusto nyo
Meklong Railway tapos floating market, i-book nyo na sa Klook kasi sinerch ko, mas mura kapag i-book nyo siya sa Klook. I-comment ko din yung link sa baba. Nasa magkano ba? Nasa 2K plus lang din. May Meklong ka na, tapos may floating market ka pa. Na-realize namin na mahal yung floating market. Bumalik na lang kami sa Bangkok. Ayun. So, sulit pa rin naman yung railway market. May nakilala tayong mga Spanish. May pogi pa doon. Siya rin para siyang Prince Charming. Afternoon, nag-MBK tayo, MBK Mall. So, this is one of the most famous malls in Bangkok. Okay din daw mamili ng sneakers dito sa MBK. May Don Quixote or Donkey sa MBK, kung fan kayo ng Don Quixote. And after MBK, Chulalongkorn tayo kasi walking distance lang yung Chulalongkorn University from MBK. So yung Chulalongkorn, this is the top university, #1 university. Kung gusto nyo ng relaxing afternoon, upo-upo lang kayo, Chulalongkorn University is a nice place para tambayan. Para siyang UP, it's giving UP. It's giving UP Diliman. Yung Akad Oval na maraming puno, it's giving BL or Boys Love vibe, 'di ba? Sa mga fans ng BL dyan. Kung gusto yung magpaka-BL, doon kayo sa Chulalongkorn. Sabi din ng friend namin na nag-aral sa Chulalongkorn, sakyan nyo daw yung Chulalongkorn University shuttle bus kasi libre to for everyone para maikot nyo yung Chulalongkorn University talaga. Hindi namin nagawa kasi late ko na nakita yung comment niya. Charing. But nevertheless, okay yung experience namin sa Chulalongkorn. Very relaxing siya after a long day. Then after Chulalongkorn, nag-train ako BTS papuntang Tonglor area kasi I had to meet my colleagues. Meron kaming office in Thailand. So I met my colleagues there in Tonglor. So kumain kami libre nila ako, in-spoil nila ako sa The Commons. Food, drinks, ang hip ng vibe. So sabi ng friends kong Thai, Tonglor daw yung parang hipster or expat area ng Bangkok. My God, isang oras na ako dumadaldal at nag-memory full na tayo. So, nakat yun. But ayun! So, we ended our Indochina trip, our Bangkok trip, the 10-day Indochina trip with a Thai massage na malapit sa hotel namin, sa Pratunam area. Which was very nice. The best massage ever. Talagang pinaikot-ikot ako ng pinaikot-ikot ako ng masista. Grabe. But very, very sulit siya. Yung massage. So, nag-massage tayo alas 12 na ata yun. Tapos kinabukasan, flight na natin pa Manila. 11:15 yung flight natin pa Manila. So, wow! Grabe. So, din pa rin, di ako makapaniwalang nagawa natin yung Indochina trip na yun. Yung 3 cities in 10 days. Nakapag cross-country travel tayo in Asia by bus. Nagawa na rin naman natin siya sa Europe. Yung, traveling from one country to another by bus. Pero kasi yun, naka-tour package tayo nun. Naka-package siya. So, may tour guide talaga. Tapos, may bus talaga. Ito kasi talagang DIY. Ikaw magbubook, ikaw magplaplano ng oras, etc. So, nakaka-brave siya. At very fulfilling sa feeling na nagawa natin siya. Kaya kayo guys, I encourage you to explore. To be brave, to step out of your comfort zones, take on trips like this that will really help you grow as an individual, as a person, as a traveler. Charing. There's a lot more to explore in the world. At hindi natin kailangan maging mayaman, maging milyonaryo para mapuntahan yung mga destinasyon na gusto nating puntahan. Tulad nito na Indochina trip, gagawa ko ng separate vlog. Separate vlog ko na lang yung budget vlog, okay? Kasi masyadong mahaba na yung vlog nito para isama ko pa yung budget. Gusto ko ng mas detailed na vlog for the budget. Okay? Kasi hindi super perfect. May mga on-the-spot tayong decisions sa trip na ito, but overall, it's something that we enjoyed. Ito yung trip na may mga natutunan tayo. Mas naging close ako sa friends ko. Ang nice ang experience with friends kasi may na-expressan ako ng feelings kapag amazed ako sa mga pinupuntahan, yung happiness ko, na-share ko sa kanila, and likewise, sila na-share din yung happiness sa akin. Kasi I become more happy when I see my friends happy. So yung shared happiness and kilig every time nagpupunta sa bagong lugar, gustong-gusto ko yung feeling na yun. So yun, sana naka-help guys itong vlog na ito kung kayo ay mag-Indochina trip, nagplaplano. Again, i-comment ko yung link sa baba ng mga binook namin activities. Gamitin yung promo code ko, okay? Dave Ginukluk. Kung magbago man, i-comment ko din sa baba yung bagong code. This is Dave guys, the Kuripo Traveler. Let's live
our best lives. Sana mapuntahan nyo rin yung mga goal destinations ninyo. I-comment nyo din sa baba kung ano yung mga destination na gusto yung mapuntahan.